Wounded cat. Hindi ko palalagpasin ang ginawa mo. Train, hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nagigising? Ang babae niya na magiging dahilan ng pagbagsak mo. Magbabayad ka. Magbabayad ka sa ginawa mo! Ang mga batang yan! Oo, yan na nga yun! Ano? Maganda ba? Parang malalaking bulaklak sa langit. Tama ya! Anong sabi mo? Yun ang sinisigaw kapag may sumasabog na fireworks. Um... Ta... Tagaya! Tamaya, hindi tagaya. Tamaya! Hindi. Huh? Mas marunong ka pa sa akin. Tamaya yun, hindi tagaya. Anong problema? Dugo. Nakakaamoy ako ng dugo. Pupunta ako. Saan? Sa dagat. Huh? Sa dagat? Sa bandaron. Sa bandaron? Pero... Bilis. Oo na, sige. Tingnan mo, ang ganda talaga ng fireworks, di ba? Aba, sandali lang. Bakit ka ba umiiyak ng ganyan, Train? May problema ka ba? Alam mo, Train, nakakatawa ka talaga. Teka, ba't pati ako? Natural lang siguro to. Kakaiba kasi ang ganda ng fireworks eh. Ano? Ang cute, di ba? Huwag kang mag-alala. Maganda rin naman ang mga mata mo, Train. Kagaya ng fireworks. Hindi ba ikaw yung... Hindi siya nag-resurrect. Nag-resuscitate lang siya. Hindi ba, Eve? Ano? Kumusta na kayo ng pakiramdam mo? Ikaw yung sweeper. Bakit nandito ka? Kasi bahay ko to. Pero mas mukha tong hideout. Hideout? Nagulat ako dun Pinilit kasi ako ni Eve na pumunta dun sa pier. Tapos nabutan naming nasusunog yung tanker. Sunog! Susunog ko! Hoy! Huwag kayo lumapit dyan! Eve! Delikado dito! Nakakaamoy ako ng dugo. Kapag lumapit ka pa, matutusta na tayo! Ang init. Saan ka ba kasi pupunta? Eve! Ayun siya. Kami ni Eve ang dahilan kaya nakaligtas ka dun sa sumabog na tanker. Dahil sa amin, buhay ka pa hanggang ngayon. Kaya magpasalamat ka. Sumabog na tanker. Si Saya. Saya? Yung nakayukata. Yukata? Wala ako natatanda na kayukata. Hindi namin napansin may kasama ka pala. Pasensya na pero walang makakaligtas sa ganong klaseng pagsabog. Gaano katagal pa ako nawala ng malay? 1 linggo. 1 linggo pala? Pero nakuha mo respeto ko. Nagawa mo pa rin iligtas yung mga bata. Hindi lahat ng tao gagawin yun. Mga bata? Huwag ka mag-alala. Ayos lang silang 3. Hindi ko sila niligtas. Gutom ka na siguro. O ayan, huwag kang mahiya Kumain ka lang dyan. Anong problema? Hindi ka lalakas pag hindi ka kumain. Nasaan yung baril ko? Eve, ibalik mo lang yun sa kanya.
Hanggang ngayon, nangangamoy dugo pa rin siya. Pakibigay mo naman to dun sa kuya na nagligtas sa amin. Pakisabay, salamat, niligtas niya kami. Kaya pinibigay ko to sa'yo. Pero yung barel, hindi ko na ibabalik. Sa tingin ko, medyo matatagalan pa ang pagtira natin sa isang bubong. Kaya dapat siguro magkasundo tayo. Huwag ka na magalit sa kanya. May dinaramdam lang kasi siya eh. Hanggat hindi pa siya gumagaling, dapat maging mabait ka sa kanya. Dahil isa siyang... Dahil ano, isa siyang hitman? Pero hindi ka naman niya binaril, hindi ba? Kaya mabuti pa, ibalik mo na lang sa kanya yung baril niya. Okay? Ay. Parang gustong-gusto mo magbasa nitong mga nakaraang araw. Gusto kong matuto Matuto? Nang ano? ng maraming bagay. Na maraming bagay. Isang bagay lang naman kasing tinuro sa akin. Ah, ganun ba? Sige nga, patingin nga kung ano mga pinag-aaralan mo. Ano ba yan? Martial Arts 101, 3 minutes cooking, cherry blossom viewing from a row house. Tagaya. Yang isang yan, ano yung binabasa mo at focus na focused ka? Aesop. Ano ka mo, Aesop? Mga pabula. Nakuha ko to mula kay Aneta. Parang nga salbahe naman yung pusang yan. Tungkol to sa 3 daga na gustong lagyan ng belang pusa. Gustong lagyan ng belang ang pusa? Oo. Gusto nilang lagyan ng belang leeg ng pusa. Mamamalengke lang ako ng hapunan natin mamaya. Bantayan mo muna siya, ha? Oo, huwag kang sumimangot. May injury siya. Dapat mo siyang alagaan. Dadalang kita ng pasalubong. Anong gusto mo? Libro ang gusto ko. Galing yan man din sa lalaki. Destiny ang tao sa cocktail drink na ito. Bagay na bagay ito sa pagkikita nating dalawa. Tama ako, hindi ba? Mas maganda pala mata mo sa malapitan. Uminom tayong dalawa. Cheers. Master Genos. Mula kay Belze. Sorry kailangan ko na palang umalis. Ang pangalan ko? Tanungin mo na lang ang God of Destiny. Total siya naman na nagdala sa atin dito. Teka, sino namang babayad nito? Sige, tuloy kayo. Isang kape. Yung mainit na mainit, ha? Gaya nung siniserve nila sa coffee shop. O sige, ililista ko na muna gaya ng dati. Sige, salamat. Pero, paano mo? Si Rins, nasan siya? Umalis na siya dito. Nagkaroon siya ng panibagong offer. Sabi niya, kikita siya sa pagkakataong ito. At least, maayos naman pala siya. Ganun na nga. Nabalita mo ba yung nangyaring pagsabog sa pier noong 1 linggo? Oo, yung gabi ng festival. May nabalitaan ka na ba? Basta ang mga nabalitaan ko lang, yung mga baga mula sa fireworks ang pinagsimulan ng sunog na yon. Pero anong totoo? Hindi ko alam. Basta ang narinig ko na lang, 3 bata raw ang nasugatan sa pagsabog at wala silang anumang natatandaan kung paano nagsimula ang pangyayari. Ano? Tandaan nyo,
Huwag kayong magkukwento kahit kanino tungkol dun sa kuya nagligtas sa inyo, ha? Opo, hindi ako magkukwento. Ako rin po. Ganun ba? Mabuti kung ganun. Pero sa palagay ko, meron kang nalalaman eh. Wala akong alam. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, nasa na ba si Eve? Nasa hideout, nagbabasa ng picture book. Kung ganon, ayos lang siya. Oo, salamat sa'yo, ha? Pero, dapat maging alerto ka pa rin. Patuloy pa rin siyang hinahanap ng mga miyembro ng Kronos. Grabe, ayaw pa rin pala nilang sumuko. Ang bioweapon ni Tornio? Kung tutuusin, mission yun ni number 13. Pero gusto kong palitan mo siya. Imposible. Pumalpak si Black Cat. Umalis na siya sa Kronos at kasalukuyan siyang nagtatago. May natanggap akong reports na napasama siya sa pagsabog dun sa pier, pero hindi pa sigurado yun. Ganun ba? Tatanggapin mo ba ang misyon? Salamat. Teka, bakit pala umalis sa Kronos si Black Cat? Hindi mo na kailangan malaman yun. Oras na makita mo siya, ikaw na lang ang bahala sa kanya. Ano bang kalsada to? Puro lubak. Konting tiis na lang, Master. Dahil ayon sa mga report, kumpirmadong dumaan nga rito yung bioweapon. Ano ka ba? Bakit ba gusto mo makipaglaban? Wala kang magagawa dahil pag naging piloto ka ng isang robot, kailangan mong lumaban. Kung ganon, totoo pa lang kapag naging piloto ka ng isang robot, ikaw din na magiging biktima ng tigmaan. Tumabi ka nga. Hindi ko makita yung TV. Isa itong bell. Dapat mo itong isuot. Ha? Kailangan kong ilagay ang bell na to sa leeg ng salbahing pusa. Kapag suot mo na to, hindi ka na magiging mapanganib. Ang federasyon ang dapat sisihin sa lahat. Hindi ko maintindihan ang mga pinagsasabi mo. Bakit kailangan mangyari ito? Siyempre si Pando eh. Hindi mo yun mailalagay sa leeg ng salbahing pusa. Isa pa, minsan mo rin pinagtangka ng buhay ko, di ba? Kaya isa ka ring kriminal kagaya ko. Ayoko na. Sawa na ako sa mga robot at sa tigmaan. Nandito na ako. Eve, maganda tong libro, oh. Calligraphy is blasphemy. Sandali lang. Hoy, nasan si Eve? Saan siya nagpunta? Ano? Wala kang utak! Ayun na pala siya eh. Ang ibig mong sabihin ng dalagitang yan, yung bioweapon na dinevelop ni Tornio? Oo, yun na nga yun, Master. Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo. At kung ayaw mo sabihin, wala yung problema sa akin. Pero sa kabila nun, gusto kong malaman mo na ang pinaka-nagligtas sa'yo ay walang iba kundi si Eve. Siya rin na nag-alaga sa'yo nung panahong wala kang malay. Makinig ka. Oras na pagsalita mo pa siya na masakit. Kung may injury ka man o wala, maliligtikan ka sa akin. Kaya isa ka ring kriminal kagaya ko. Magandang gabi. Munting binibini. Eve! Eve, nasaan ka ba? Sumagot ka! Munting binibini. Ano pangalan mo? Sandali lang. Bakit ka lumalayo sa akin? Kaya ka ba nandito para huliin ako? Hindi. Gusto kitang sunduin. Master Genos, mag-iingat kayo. Isa siyang halimaw. Ano ka ba? Mag-ingat ka sa pagsasalita. Nawawala ka na ng respeto sa binibini. O, paano? Tayo na. Munting binibini. Hindi. Ayoko. Magiging problema to. May pinangakuan kasi ako na dadalhin kita sa kanya. Ayoko. Sumama ka na sa akin. Hindi kita sasaktan.
Tandaan mo, sa kakalibaw. Isa ka rin kriminal kagaya ko. Kung ganun yan pala ang lakas na isang nanomachine! Isa ka talagang halimaw! Tama na yan, munting binibini! Pasensya na kung kailangan kong maging marahas. Pero kung sasama ka na sa amin nang hindi nagmamatigas, hindi na kita masyadong pahihirapan pa. Magiging madali na ang lahat. Matibay yan dahil gawa sa orehal ko ng mga taling to. Sige na, pumayag ka na. Sabihin mo sasama ka na sa amin. Dahil kung hindi... Hindi! Hindi ako sasama! Aray! Tunog ng bell. Isa itong malaking sorpresa. Hindi ko talaga inakala na makakaharap pala kita ngayong gabi, Black Cat. Parang alam ko na. Isa kang Kronos number, hindi ba? Oo, ako si number 7. Si Genos Hazard. Hindi kita kilala. Kung si number 13 na tagapaghatid ng kamalasan, ito ang akin. Tanggapin mo. Pasensya na, hindi na ako isang number ngayon. Isa na lang akong stray cat ngayon. Stray cat ka pala, ha? Kapag dinala kita sa Kronos, sigurado akong matutuwa si Belze. Lalo na kung kasama mo pa ang babaeng Bioware. Ito ang lilinawin ko sa'yo. Hindi isang sandata ang babaeng yan. Isa siyang tao. Pero meron akong misyon! Tapos ka na! Minamaliit mo ang kakayaan ko. Kahit pa 3 putok ng baril, hindi kaya talunin na Exelion ko. Kainis. Pasensya ka na. Dahil kagaya ng mga tali mo, gawa rin sa orihal ko ng Hades ko. Eve, kilos na. Ikaw nang tumapos sa trabaho. Ano? May dumating na member ng Kronos? Oo, pero niligpit ko. Ano ka? Nagpanggap lang yun na nasaktan siya. Ha? Akala mo mapapatumba mo ang isang number dahil lang sa higanteng maso? Teka, halos 3 oras at kalahati kong hinanap sa gubat si Eva. Pagkatapos kayong dalawa, kain lang ng kain dito. Nagutom ako eh. Nagutom din ako eh. Master Genos, kalimutan mo na yung nangyari ngayon. Pero Master, Kalimutan mo na sabi. sige po. Ilang milya pa ba ang susunod na bayan? Mga 20 milya. Nang dahil sa blakat na yun, nasira tuloy yung sasakyan natin. Pero Master, dahil kasi yun Tumahimik ka nga! Paano nyo to ngayon i-report kay Master Belze? Huwag kang mag-alala. Kontrolado ko pa rin ang misyon. Ano man ang gawin ko, desisyon ko pa rin yun. Tama. Isa na pala siyang stray cat, ha? Bakit aalis na tayo? Hindi tayo pwede magtagal dito. Hindi natin alam kung kailan babalik yung mga taga-Kronos. Wala namang dahilan para mabahala tayo eh. Oo nga pala. Ano yung bell na suot mo? Bagong pauso ba yan? Oo. Cool, di ba? Ah, para kasing nakita ko na yung bell na yan dati. Kung ganon, sinasabi mong may taglay na kakaibang kakaya si Creed. Oo, yun ang sabi ni Nicer. Taoshi? Parang gano'n na nga. May nakalaban akong isang tao nagsabi na isa siyang Taoshi. Pero, nalipol na ang mga pinuno ng Taoshi sa digmaan 20 taon na nakakalipas. Ibig sabihin, nanggugulo ngayon yung mga nakaligtas sa digma sa Forbidden Continent? Pero paano nagkaroon ng kapangyarihang Taoshi si Creed? Mukhang hindi maganda ang sitwasyon na kinilalabasan ng lahat. Pati nga mga elders, nababahala na rin sa mga nangyayari. Sabi nila, mag-concentrate daw muna tayo sa paghahanap kay Creed at doon sa lalaki nagpakilalang Taoshi. Maliban sa kanilang dalawa, ipagpaliban na lang daw muna natin ang ibang mga bagay.
I'm Sven Volfeed, and I'm nothing but a lone, cool sweeper. Being a loner, you might think it odd that I would take in 2 traveling companions and start touring the countryside. Yeah, me too. But we got work to do and time won't wait. Wait, my wallet is empty. What happened? Damn it, Train, do you have to sleep all the time? We're practically flat broke and all you do is lean back and... never mind.